Isang gabi habang tahimik ang buong nayon, gumawa ako ng mas mapanganib na hakbang. Kinuha ko ang isang lumang stethoscope na matagal nang nakatago sa aming bahay. Tahimik akong nagtungo sa gilid ng bakod ni Wang Dehay, sa tabi mismo ng aking taniman ng mga punong poplar. Maingat kong idinikit ang malamig na dulo ng stethoscope sa lupa. Pinigilan ko ang aking paghinga. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong napakahinang tunog, parang may kung anong gumagapang sa ilalim ng lupa. Mga ugat, unti-unti silang sumusulong habang binubutas ang lupa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa aking labi. Malapit na, lumipas ang isa pang taon. Ngayon, 3 taon na ang aking taniman. Ang mga punong poplar ay matatayog na. Ang pinakamataas sa kanila ay mas mataas pa kaysa sa bubong ng bahay ni Wang Dehay. Samantala, ang dati ay napakagarang villa ay tila unti-unti nang nawawalan ng buhay. Ang sahig ng kusina ay nagsimulang umalsa. Ang mga tile ay isa-isang nagbitak. Ang mga bitak sa dingding na dati niyang pininturahan ay bumalik. Ngunit ngayon, mas malalaki, mas malalalim. Sa ilang bahagi, pumapasok na mismo ang liwanag mula sa labas sa pamamagitan ng mga siwang. Maging ang mga electrical wiring sa loob ng dingding ay naapektuhan. Palaging kumukurap ang mga ilaw. Madalas ding mag-short circuit ang mga appliances. Sa pagkakataong ito, talagang natakot si Wang Dehay. Kumuha siya ng isa sa pinakamagagaling na engineering company sa lungsod. Dumating ang isang grupo ng mga engineer, dala ang iba't ibang makabagong kagamitan. 2.5 araw nilang sinuri ang buong bahay. Habang kunwari nag-aalis ako ng damo sa aking taniman, tahimik akong nakikinig. Sa wakas ay nagsalita ang pinuno ng mga engineer. Boss Wang, hindi ang mga dingding ang problema. Ang pundasyon mismo ang bumibigay. Walang saysay ang paulit-ulit na pagkukumpuni sa ibabaw. Hindi nito naayos ang tunay na sanhi. Kung nais ninyong iligtas ang bahay, kailangang palakasin ang buong pundasyon. Napakalaki ng magiging gastos. Sandaling tumigil ang engineer, pagkatapos ay itinuro niya ang direksyon ng aking taniman. Isa pa, ang napakaraming punong poplar na katabi ng inyong bahay ay maaring isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mabilis na lumalala ang problema. Biglang nanigas si Wang Dehay. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isip. Ngunit bilang isang taong labis na mapagmataas, hindi niya maaaring ipakita sa buong nayon na ang ipinagmamalaki niyang villa ay unti-unti nang winawasak ng mga punong itinanim ng kanyang kapitbahay. Kaya nagpakalat siya ng bagong kwento. Sinabi niyang yumaman na raw siya ng husto. At gusto lamang niyang iparenovate ang buong bahay gamit ang pinakamamahaling imported na materyales. Sa tindahan ng nayon, malakas pa niyang ipinagyabang na papalitan niya ang lahat ng kasangkapan ng mamahaling muebles mula sa Italia. Ngunit matapos ang palabas na iyon, diretso siyang nagtungo sa aking bahay. Nang hapon ding iyon, nagpapatuyo ako ng ani sa bakuran. Huminto siya sa harap ng aking pintuan. Madilim ang kanyang mukha, punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Li Chuan, bakit napakabilis lumaki ng mga punong iyan? May inilagay ka bang bawal na kemikal? Makinig ka. Kapag napatunayang ang mga punong iyan ang sumisira sa bahay ko, hinding-hindi kita patatawarin. Mabagal akong tumayo. Pinagpag ko ang alikabok sa aking mga kamay at mahinahon ko siyang tiningnan sa mga mata. Boss Wang, normal lang na mabilis lumaki ang mga punong poplar. Ibig sabihin lamang nito ay mataba ang aking lupa. Bahagya akong ngumiti. At tungkol naman sa bahay mo, wala akong kinalaman dyan. Siguro dapat mas matibay ang ipinagawa mong pundasyon noong itinayo mo ito. Pagkarinig niya ng mga salitang iyon, namula sa galit ang kanyang mukha. Nanginginig niyang itinuro ang aking mukha, ngunit wala siyang masabi. Sa huli, isang walang lamang pagbabanta lamang ang kanyang naibuga bago siya tuluyang umalis. Tahimik ko siyang pinanood habang papalayo. Sa aking isip, ngumiti lamang ako. Sa wakas, nagsimula na siyang maghinala, ngunit huli na ang lahat. Mula pa noong unang araw, ako na ang may kontrol sa larong ito. Kinagabihan sa ilalim ng makapal na dilim at malakas na hangin, muli akong nagtungo sa aking taniman ng mga punong poplar. Ngayon, may dala akong espesyal na pataba na hinaluan ng malakas na pampabilis ng paglaki ng ugat. Maingat ko itong ibinuho sa paligid ng mga punong pinakamalapit sa bahay ni Wang Dehay. Tahimik akong bumulong, sige, oras na. Simulan na ninyo ang huling paglusob. Hindi ko nais na manatiling nakatayo ang kanyang bahay habang patuloy niya lamang itong pinapagawa. Ang gusto ko ay tuluyan itong bumagsak, hindi na maibalik pa. Ang tunay na kaparusahan ay dumarating sa oras na hindi mo ito inaasahan. At dumating nga ang araw na yon, isang napakalamig na gabi ng taglamig. Humahagibis ang malakas na hangin sa buong nayon. Lahat ay mahimbing nang natutulog. Bigla, boom! Isang napakalakas na pagsabog ang gumising sa buong nayon. Kasunod nito ay sunod-sunod na sigawan mula sa bahay ni Wang Dehay. Agad akong bumangon
lumingon at lumapit sa bintana. Mula roon ay nakita kong maliwanag ang buong bakuran ng kanyang bahay. May napakalakas na bugso ng tubig na sumisirit mula sa ilalim ng lupa na parang fountain. Pumutok ang pangunahing tubo ng tubig. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalubog sa tubig ang kanyang buong bakuran. Pagsikat ng araw, dumating ang mga manggagawa upang hukayin ang lugar. Unti-unting lumitaw ang totoong dahilan. Napasinghap ang lahat ng naroon. Ang makakapal na ugat ng aking mga punong poplar ay maigpit ng nakapulupot sa tubo ng tubig. Sa sobrang lakas ng kanilang paglaki, nabali at tuluyang sumabog ang tubo, ngunit hindi pa iyon ang pinaka nakakagulat. Habang mas malalim nilang hinuhukay ang paligid ng pundasyon, mas lalo silang natulala. Hindi mabilang na mga ugat ang bumalot sa ilalim ng bahay. Parang isang higanting lambat ang mga ito. Halos wala ng matibay na lupa sa ilalim ng pundasyon. Puno na ito ng mga bitak. May mga bahagi pang tuluyang lumubog. Unti-unti nang tumatagilid ang buong bahay. Nakatulala lamang si Wang Dehay. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Sa wakas, naunawaan na niya ang lahat. Hindi ito malas. Hindi rin ito dahil sa mahinang pagkakagawa ng bahay. Isa itong paghihiganti. Isang paghihiganting tahimik na inihanda sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapagsalita. Bigla siyang lumingon sa direksyon ng aking taniman. Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Li Chuan, hayop ka. Papatayin kita. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang marahang paggaspas ng mga dahon ng mga punong poplar sa hangin. Dahil sa ingay, nagsidatingan ang lahat ng taga-nayon. Nang makita nila ang kalagayan ng bahay ni Wang Dehay, hindi sila makapaniwala. Nagbulungan ang lahat. Unti-unting nagbago ang paraan ng kanilang pagtingin sa akin. Hindi na awa, hindi na pagkalito, kundi takot at matinding paggalang. Ngayon lamang nila na pagtanto na ang tahimik na lalaking halos hindi nagsasalita ay kayang magplano ng paghihiganti ng may napakahabang pasensya. Tahimik lamang akong nakatayo, walang galit, walang tuwa. Pinagmamasdan ko lamang ang bunga ng 3 taong paghihintay. Ilang sandali pa, biglang sumigaw si Wang Dehay. Putulin ang lahat ng punong yan. Mabilis! Nandyan ang dahilan ng lahat. Nagtipon siya ng ilang tao sa nayon. May dala silang mga palakol at lagari. Nagmamadali silang lumapit sa aking taniman. Lumabas ako mula sa aking bahay. Tahimik kong hinawakan ang bagong hasang karit. Tumayo ako mismo sa pasukan ng aking taniman. Malamig ang aking tingin. Mahinahon kong sinabi, ang mga punong ito ay nasa sarili kong lupa. Sino mang magtatangkang pumutol kahit isa, haharapin muna ako. Biglang natahimik ang lahat. Nagkatinginan ang mga lalaking may hawak na palakol. Walang sinuman ang nangahas na gumawa ng unang hakbang. Nanginginig sa galit si Wang Dehay. Ngunit wala siyang magawa. Sa huli, galit siyang tumalikod at tumakbo patungo sa komite ng nayon. Umaasa siyang kakampi sa kanya ang mga opisyal. Tahimik ko lamang siyang pinanood habang papalayo. Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng kanyang tunay na pagbagsak. Mas matindi pa pala ang paglaban ni Wang Dehay kaysa sa inaasahan ko. Una, kumuha siya ng isang abogado. Makalipas ang ilang araw, isang opisyal na legal notice ang dumating sa aking bahay. Nakasaad doon na ang aking mga punong poplar ay lumabag umano sa kanyang mga karapatan bilang may-ari ng katabing lupa at nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang ari-arian. Inuutusan akong putulin agad ang lahat ng puno at bayaran ang lahat ng kanyang naging pagkalugi. Tahimik kong binasa ang sulat. Walang kahit katiting na pagbabago sa aking mukha. Dinala ko ang sulat kay matandang Chen. Tinulungan niya akong hanapin si Jiang San, ang tanging kabataang nag-aral ng batas sa aming nayon. Maingat niyang binasa ang legal notice ng 2 beses. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, Kuya Li Chuan, huwag kang mag-alala. May karapatan kang magtanim ng mga puno sa sarili mong lupa. Hanggat hindi nila mapapatunayang sinadya mong sirain ang bahay niya, napakahirap nilang manalo sa korte. At kahit umabot pa ito sa paglilitis, hindi ibig sabihin na sila ang mananalo. Malaking ginhawa ang naramdaman ko. Ilang araw ang lumipas. Muling bumalik ang abogado ni Wang Dehay. Mahinahon ko siyang hinarap. Sinabi ko, ang mga puno ko ay nasa sarili kong lupa. Legal ang pagtatanim ko. Ngunit may isa rin akong gustong itanong. Noong itinayo ng kliyente ninyo ang kanyang bahay, hindi ba't siya mismo ang nagpadaloy ng maruming tubig mula sa kanyang septic tank papunta sa aking palayan? Hindi ba niya sinira at dinumihan ang aking lupain? Hindi ba natin dapat pag-usapan din iyon? Biglang nagbago ang ekspresyon ng abogado. Malinaw na hindi sinabi ni Wang Dehay ang bahaging iyon ng kwento. Nang mapagtanto niyang walang pag-asang manalo sa legal na paraan, nagpasya si Wang Dehay na gumamit ng dahas. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng ilang siga. Ngunit isang gabi, palihim silang pumasok sa aking taniman dala ang mga palakol. Balak nilang putulin ang aking mga puno. Ngunit mali ang inakala nila. Matagal ko nang inasahan na susubukan nila iyon. Kaya naghanda ako. Naglagay ako ng ilang simpleng bitag sa paligid ng taniman. Hindi ito nakamamatay. Mga hukay lamang at mga baging na maaaring ikatisod ng sinumang papasok sa gabi. Hindi nagtagal,
Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang mga sigaw at mura. Sunod-sunod ang pagbagsak nila sa lupa. May ilan pang nagtakbuhang halos hindi na makabangon sa takot. Kinabukasan, kumalat ang usap-usapan sa buong nayon. Sabi nila, may multo raw sa kagubatan ni Lichuan. Ang mga taong pumasok kagabi ay puro sugatan. Halos hindi raw sila makalabas. Mula noon, wala nang nangahas na pumasok sa aking taniman. Nabigo si Wang Dehay sa lahat ng paraan. Hindi umubra ang batas. Hindi rin umubra ang pananakot. At dumating ang huling dagok. Lumabas ang opisyal na ulat ng structural assessment ng kanyang villa. Malinaw na nakasaad sa ulat. Dahil sa matinding pagkasira ng pundasyon, naapektuhan na ang pangunahing estruktura ng gusali. Maraming bitak ang lumitaw sa mga load-bearing wall. Ang buong gusali ay nakaranas na ng hindi na maibabalik na pagtabingi. Opisyal na itong itinuturing na isang mapanganib na gusali. May mataas na panganib ng pagguho anumang oras. Inirerekomenda ang agarang paglikas at demolisyon ng buong estruktura. Pagkabasa ni Wang Dehay sa ulat, parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, nang hina ang kanyang mga tuhod, at tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Ang marangyang villa na ipinagmalaki niya sa buong nayon ay isa na lamang ngayon, walang silbing gusaling nakatakdang gibain. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang kanyang bangungot. Nalaman ng bangko ang nangyari. Agad nila siyang pinadalhan ng abiso. Dahil halos wala ng halaga ang bahay na isinangla niya, kailangan niyang bayaran agad ang natitirang utang. Kung hindi, kailangan niyang magbigay ng ibang ari-ariang katumbas ng halaga nito. Ngunit wala na siyang maibibigay. Halos lahat ng kanyang ipon ay naubos sa villa. Sunod-sunod na rin siyang iniwasan ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan, isa-isang tumalikod sa kanya. Ang mga tawag tungkol sa utang ay walang tigil. Unti-unti, gumuho ang buong mundong matagal niyang ipinagyabang.